Hello, magandang umaga po. Ating tatamasain ang pagtanghali na pala. Itong mga diskarte ng mga tauhan ni Tambaluslos. At ang sinasabi po sa ngayon ay pinangalanan kasi ni Carly Diskaya ang 15 congressman. So ang pinangalanan niya na kumukuha ng pera sa kanya. Sino yung mga pinangalanan niya? Ang pinangalanan niya ay Number one, Arjo Atayde, asawa ni Maine Mendoza. Si Bagman, may pelikula na Bagman. Pala sa Bagman din siya sa totoong buhay. Nako, Bagman ni Saldi ko. At Bagman ni Tambaluslos. Nagkalintik-lintik ng buhay ninyo. Si Renante Arrogancia. Quezon City din. 3rd District. Si Arjo Atayde, 1st District. Pagkatapos, si Marvin Rillo, 4th District. Puro Quezon City. Si Patrick Michael Vargas, 5th District. Si Maria Victoria Copilar, 6th District. Si Dean Asistio sa Caloocan, 3rd District. Si Roman Romulo, Pasig. Akala ko malinis to si Roman Romulo. Hindi pala. Tsaka si Marcy Teodoro, Mayor na Marikina. Tapos si Florida Robes. Ay! Kawatan pala to si Florida Robes. Certified to eh. Benjamin Agaraw Jr. Eliandro Jesus Madrona sa Romblon. Si Agaraw, taga Laguna, 4th District. Leode Odi Tariela, Occidental Mindoro. Ano kaya ito ni Atty. Tariela na professor ko? Tapos si Antonieta Yudela, Zamboanga, Sibugay, 2nd District. Jojo Ang, Oswag, Ilonggo. Bao, toto. Grabe ka, Oswag sa imo ba? Damo-damo ka nakuha kay Carly Diskaya. Nicanor Briones, Agap Party List. Tapos mga DPWH officials na nakakuha kay Carly Diskaya ay si Undersecretary Roberto Bernardo, si Director Melchor De Luna, si Engineer Liza Cruz, si Attorney Joel Sarmiento. So, yan, dapat i-disbar kayo. Sa private sector, ito si Pacifico Carly Diskaya ay husband po ni Sara Diskaya. Alam mo si Sara, alam mo na nanalo si sino to? Si Chis Escudero naging presidente sa Senate dahil kay Sara D. Natanggal sa pagka-Senate President dahil kay Sara D. Ako na Senate President sa kanya si Sara Duterte. Pero nagtagal sa kanya si Sara Diskaya. Si Engineer Dennis Alvarado, allegedly acted as a middleman between contractors and DPWH regional offices. Maria Teresa Tesgatchalian, consultant, said to have advised on how to structure bids to favor certain firms. Sino pa? Si Boyet, a fixer operating in Quezon City, reportedly linked to multiple projects. Tsaka si Marlon, allegedly coordinated with the congressional staff to ensure that budget inclusion. Balente ba? Grabe sa inyo ba? Doon ka mo lagid ang maswerte ka tao ba? Sana all. So ngayon, ito ngayon Maria Victoria Copilar. Bakit mo sinabi hindi mo kilala na personal si Carly Diskaya? Ibabanggitin ka ba nun kung hindi ka kilala? Abalente. Tikalon. Imor ni Bala. Tapos taxpayer. Ito ang aking ebidensya. Pakinggan muna natin si Congresswoman ng Quezon City. Ang hindi lang nakasama sa Quezon City na congressman dito na nagkagulo-gulo si yung anak ni Rapi Tulfo. Ibig sabihin hindi corrupt? Maniwala ka ba dyan, Nak?
Hindi corrupt si Rapitol Aguas, anak ni Rapitol po. Tsaka si Franz Pumarin, hindi rin po nasama. Mga galing ang mga dalawang ito, hindi kumukuha ng pera ng iba. O ito nga, pakinggan natin, nagrereklamo itong pinangalanan ni Saldico na kumukuha ng pera kay Saldico. Ito. Sara and Curly Discaya have hurled reckless and shameless and malicious accusations that I, along with other legislators, supposedly received some of money from them in connection with DPWH projects. Let me make this crystal clear. These are outright lies and baseless accusation. This publication have no basis in fact and no place in public discourse. Daming tumawag sa akin while in the basic education committee hearing. Nagulat ako. Una, hindi ko maintindihan kung ano ang aking mararamdaman. Kasi ni Anino, ni Sara o ni Curly Discaya, di ko nakita. I have never spoken to them, nor have I ever authorized or allowed any representative to deal with them. Ganon? Panahon pa lang ng pagputok ng issue ng flood control na ipaliwanag na ng representasyong na ito sa isang committee hearing sa Metro Manila Development ng DPWH nang nag-e-elect ng project. Ituloy natin ang susunod na kabanata. Ang pag-a-advertise ng project sa PhilJeps, ang nagsaset ng date ng bidding, ang bidding itself, ang pagbabayad sa mga kontraktor, ay lahat nasa DPWH. I do not have any hand in any of the process. Sure? Ang paratang ng mga Diskaya ay walang basihan. Sure ba? Hindi lang ito direktang pag-atake sa aking karangalan, kundi insulto sa aking mga kadistrito sa Lungsod Quezon na naghalal sa akin upang paglingkuran sila ng may buong katapatan at integridad. Ang trabaho ng mababatas ay magbasa at maging representante ng mamamayan sa pagbabalangkas ng national budget. Mukhang may political agenda ang pagdawit sa aking pangalan. Tama ba ang listahan ni Diskaya? Tama. My track record in public service can speak for itself. I have never been charged nor been involved with any corruption. Ngayon, matcha-charge ka na. I will not allow myself nor the constituents I represent to be dragged into the mud by individuals peddling lies for their own selfish agenda. I say this without hesitation. I will hold them accountable. My office will launch an exhaustive investigation regarding this matter. I will also file a libel case against the Diskaya so they may answer before the proper court of law for this deliberate action to destroy my reputation by deceiving the public. Let me add, Mr. Speaker, I fully support all ongoing investigation into flood control projects nationwide. Hindi ako papayag na nakawin ang pera ng taong bayan. Ganun ba? Simula noon, Barangay Kagawad, naging kapitan ako, naging konsihal, unang termino bilang kongresista hanggang sa pangalawang termino ko bilang kongresista. Mamamatay ako at paninindigan sa marangal na paglingkod, ang buwis ng tao ibinabalik sa taong bayan. Let the truth come out. If there are irregularities, let me expose. Mr. Speaker, this is a time for truth. This is a time for accountability, not character assassination. I will continue to serve my constituents faithfully, and I will never be intimidated nor silenced by malicious attack. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Madam, sino ba? Una-una, mali ang premise mo, Madam. Umaga po sa inyo, Congressman. Mali ang premise mo. Bakit po mali? Mali po ang premise mo sapagkat ang ibig mo sabihin, hindi ka nagnakaw dahil hindi mo siya kilala. Pwede ka naman magnakaw, hindi mo siya kilala eh. Anong klase congresswoman to? Hindi po ganun. Halata naman na galit ka na guilty ka eh. Congresswoman. Tapos, unang-una,
Bakit ka isasama ni Curly? Sino ka ba sa ano bang interest ni Curly para isama ka? 'Di ba? O ito, ipakita ko ngayon ang ebidensya. Bakit hindi mo siya kilala? Anak, pwede bang sabihin hindi siya kilala? Kung ang St. Timothy ay kontrata sa isang project mo? St. Timothy, pag-ari ng mga diskaya? Ito, ipakita ko, St. Timothy. St. Timothy. Ayan, nakita nyo? St. Timothy. Construction of flood control structure and tributaries along Colyat Creek, right side, Barangay Bahay Toro, Quezon City. Completed in February 7, 2022. Contractor, St. Matthew General Contractor and Development Corporation. Alam naman natin ang may-ari nito si mga diskaya. Contract cost, 42,772,590 pesos. Quezon City, National Capital Region. Pakipaliwanag lang po, Ma'am Maria Victoria Co. Pilar. Pakiliwanag po kung ito, bakit naman nakakontrata ito sa iyong distrito? Itong kontrata, itong project mo bang ito, hindi mo ba alam ito? Si Saldi ko lang nakakaalam ba nito? Yun ang tanong ko sa iyo. Yun ang tanong ko sa iyo. Klaro ha? Distrito mo yun. Distrito mo po yun. Ngayon, ang distrito mo ay sa Bahay Toro, sa Colyat. Ngayon, ito, ang next in line na gagawin natin, hanapin natin itong proyekto na to. Gamit ang GPS, geological coordinates, geographical coordinates, hanapin natin kung totoong may proyekto si Maria Victoria Co. Pilar. Okay. Ito ang bigyan natin ng ano. Ito pakita ko sa inyo. Buksan ko ngayon ang Google Earth. Sabay-sabay tayo magtingin kung may proyekto ito. Yung kinontrata ng St. Timothy. Habang hinanap ko, nais ko lang sabihin sa inyo na naintindihan ko yung paliwanag ni Carly Diskaya kay Jinky Luistro. Ang paliwanag niya po ay simple lang. Yung mga proyekto na hindi nila natatapos ay sapagkat yung mga congressman at saka DPWH iniipit sila. Pag iniipit, lahat ng klase pang-ipit, kaya minsan hindi nila matatapos. Ngayon, ang sasabihin ko sa inyo, titingnan natin ngayon kung itong proyektong ito ay meron nga. Okay, ito. Ito, buksan natin. Yan may pin. So, anong pangalan? Iyan ang pin. Pin ng DPWH yan. So, ngayon, alamin natin, ano bang kontrata ito? Construction of flood control structure. Ibig sabihin structure, may building at saka tributaries, yung may sapa-sapa papunta sa Colyat Creek.
sa Bahay Toro, Quezon City. O ngayon, ito yung nakakita natin yung may yan yung may pin na pula. Kita nyo? Yan. O, asan dyan ang ano? Ito yun, oh. May nakita ba kayong kanyan? Creek? Wala ko nakitang creek dyan. Nasaan ang project dyan? Saan dyan, Madam Congresswoman? Walang creek, oh. Saan? Paikot-ikotin natin tingin. Yan ang nakalagay sa geotag. Paano ngayon na yan? Walang creek. So, ibig sabihin, nakolekta na, walang creek. 2022 pa ginawa. Walang nagawa. Ibig sabihin po, totoo sinabi ni Carly Diskaya na mga proyekto na hindi natapos, naging ghost, ay binibigay niya yung pera or iba natapos din, binibigay yung 30% sa mga congressmen. Ito, congresswoman. Pangalawang term mo ngayon. Unang term mo, 2022. So, paano ito ngayon? Klaro ha. Ako, hindi na ako magpakan. May lakad pa ako. Magtawag mo na ako. Okay, si taxpayer. Ang bait na mga aso ni Duterte. Walang korupsyon. Wala kang korupsyon si Pulong eh. Ang ganda ng flood control niya. Ilang baha na dumaan. Hindi man lang natuklap ng baha. David Aragon, ikaw Toto, wala kang sapat na ebidensya. Ito na kang ebidensya ho. Ano ba ito? Hindi ba ebidensya yan? DPWH na ebidensya yan? Benric Rabador, good afternoon Doc. Bernard Magtibay, David Aragon, Toto causing disparate dahil disqualified. Wala yan. Wala akong pakialam doon. Hindi po ako nalulungkot dyan. Sa Benric Rabador, kailangan patunayan yan ni Diskaya. Ito na katibayan, no? Ito na katibayan, hindi na kailangan patunayan ni Diskaya. Ang lugar na tinuro ay walang ilog. Tapos David Aragon, tingnan natin, pagbigyan natin si Ma'am Victoria Pilar, magpaliwanag ka po sa akin. Kasi itong evidence ko, nanggaling mismo sa records ng DPWH. Si Isaias Risa, Congress of Liars, Leonila Texon Albopera. Good morning, everyone. Here, okay. Tapos si June David. June David, kumusta ka na? Watching from Quezon City. Tapos si Isaias Risa. Grabe, mga liars, dami ng pera, kapal mukha pa. Kita mo maganda si Maria Victoria, nagparitoke siguro kasi maraming pera. Leonila Texon, Regent Ford, okay, si Virgilio Villalin. Sana mga totoo nga sinabi mo na mamatay ka sana, salot ka sa lipunan. Sinabihan ka tuloy, si Congresswoman. Tapos si Rogelio Tapado, banatan mo na si Sara Toto. Wala pa tayong topic dyan. Si Sara Diskaya muna. Leonila Texon Albopera. Tapos Ben Reclamador, baka mga dinamay na congressman yung kalaban lang pag napangalanan niya si Pulong, pwede na ako maniwala. Para ba problema lamang po, ang kay Pulong, good ang project niya. Maganda ang project niya. Maganda pagkagawa. Parang European style na esplanade. Leonila Texon Albopera, Helen Baguio, Juman Dilmoy, ngayon umiiyak ka ng dugo. Mabuking ka na. Nakaw dito, nakaw doon. Habang babaeng makawat. Ben Reclamador. Malabnaw na palusot na hindi natatapos, hindi sila mababayaran kung hindi matatapos. Good PM po. Kumusta po kayo? At sabi ni Antonio Almonte. Arnel Luna, huwag ka magpatinag ng mga baser. Loser, Idol Toto, ikaw ang source namin
ng True Info. Ito ang katotohanan to. Wala tayong ano dito. Wala tayong kinatatakutan dito kasi totoo po tayo. So hanggang dyan lang muna tayo at maganda. Maraming salamat po sa inyo lahat at magkita-kita tayo mamaya konti.